Hinahawi na ang mga debotong pilit umaakyat sa andas ni El Divino Rostro at Inang Peñafrancia sa traslasyon sa Naga City. Sa dami ng mga sumusubok, tuluyang napunit ang damit ng Inang Peñafrancia. Ang kalsada napuno at tila naging ilog ng mga debotong nais makalapit sa imahen. Umabot ng 2 oras bago maibalik ang mga imahen sa Naga Metropolitan Cathedral. Galingan pa ang pagbabudget, mga kapuso. Tataas ngayong Setyembre ang singil sa kuryente ng Meralco. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng mga bilihin, dumami naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo. May report si Bernadette Reyes. Ilang beses nang napapadalhan ng Meralco disconnection notice si Abby. Sa mga panahong kulang ang kita, nangungutang raw siya para may pambayad. Pag hindi talaga kaya, makikiusap po kami sa Meralco. Halimbawa, 1 month lang muna. Mukhang kailangan pa niyang maghigpit ng sinturon. Dahil ang singil ng Meralco tataas ulit ng mahigit 50 centavos kada kilowatt-hour simula ngayong Setyembre. Katumbas yan ng 100 pesos na dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Tumaas po yung generation ng 43 centavos per kilowatt-hour. Merong bahagyang pagtaas sa buwis at gayon din po sa other charges. Nakakadismaya po dahil tumataas po ang konsumo po natin mga tao sa pagkain, sa kuryente po at saka sa tubig. Sa Calabarzon, bahagyang makakaluwag-luwag ang mga manggagawa sa private sector dahil aprobado na ang dagdag sahod nila. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, 35 hanggang 50 pesos ang aumento sa arawang sahod. Kaya magiging 520 pesos na ang daily minimum wage sa non-agriculture sector, 479 pesos sa agriculture sector at 385 pesos sa retail and service establishment na may hindi lalampas sa 10 empleyado. Sa September 24 po ang effectivity ng ating wage order. Sabi ng NEDA, prioridad ng gobyerno ang paglikha ng mga trabahong mataas ang kalidad at mataas ang sweldo. Pero nitong Hulyo, dumami ang mga Pilipinong walang trabaho kumpara noong Abril. 4.8% o mahigit 2 milyon ang unemployed. Pero kung ikukumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon, mas mababa ito sa 5.2%. Sa pagbabalik bansa ni Pangulong Marcos simula sa ASEAN Summit, pasalubong niya ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na makakatulong raw sa paglikha ng mga trabaho. Kailangan ng malagong ekonomiya, lalo't tumaas pa sa panibagong record high ang utang ng bansa ayon sa Bureau of Treasury. Umakyat na yan sa 14.24 trillion pesos sa pagtatapos ng Hulyo. Dahil daw yan sa net issuance ng domestic securities o yung pag-i-issue ng mga pautang sa loob ng bansa. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May nakaamba na namang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, 10 hanggang 20 centavos ang posibleng itataas ng kada litro ng diesel. Posible namang walang paggalaw o di kaya'y maliit lamang ang taas presyo ng gasolina at kerosene. Ayon naman sa isang oil industry source, posibleng umabot ng 30 centavos ang taas presyo sa diesel, habang hanggang 20 centavos naman sa gasolina. Resupply ship ng Pilipinas dinikitan ng mga barko ng China nang muling magpunta sa Ayungin Shoal. Inilabas ni Senate President Mig Zubiri ang video ng pangharas. Anya, sinusubukan ng mga barko ng China na sumingit at tila gustong banggain ang resupply ship at barko ng Pilipinas. Ayon sa source ng GMA Integrated News, hinarangan ng 11 maritime militia vessels at 2 China Coast Guard vessel ang barko ng Pilipinas. Kinundin na ito ng National Task Force for the West Philippine Sea. Sabi ng AFP, unprofessional at mapanganib ang ginawa ng China. Sabi naman ng China, walang permiso ang pagpasok ng ating mga resupply ships sa lugar. Sa kabila nito, matagumpay ang resupply mission ng Pilipinas. Kampo ni dating Congressman Arnolfo Teves, pinag-aaralan kung iaapela ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ayon sa abogado ni Teves, wala pa silang natatanggap na order at resolusyon mula sa Korte at DOJ. Iaapela rin nila ang terror tag sa dating mambabatas. Wala rin daw balak si Teves na umuwi ng Pilipinas. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Bahagyang humina ang habagat pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa weekend. Sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin bukas ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Halos ganyan din sa linggo ng hapon. May malalakas na ulan lalo na sa Northern Luzon at Mindanao, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, di rin inaalis ang tsansa ng ulan lalo sa linggo ng hapon. Sa ngayon, walang sama ng panahon sa loob ng PAR pero isang low pressure area ang namataan sa labas ng ating boundary. Ayon sa Pag-asa, mababa ang posibilidad nitong pumasok sa PAR pero patuloy itong minomonitor. Sa kauna-unahang pagkakataon, iaalok sa Harvard University sa Amerika ang kursong Filipino Language. Ang napiling magturo riyan, isang gurong taga Cavite. Kilalanin siya sa report ni Von Aquino. Kung pambihirang achievement ang makapag-aral sa prestihiyosong Harvard University sa Amerika, di lalo na ang mapili na maging guro roon. Yan ang napakagandang balitang natanggap ng tubong Amadeo Cavite na si Lady Eileen Orsal. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, iaalok bilang kurso ang Filipino Language sa Harvard at si Teacher Eileen ang magtuturo nito. Magsisimula siyang mag-lecture ng elementary at intermediate Filipino courses doon ngayong buwan. Dating faculty member ng Cavite State University si Teacher Eileen. Kung ano yung kailangan mo, masasabi ka sa kanya, ibigay niya yun talaga sa'yo. Tapos parang 101%. Tapos kahit ang dami niyang tinatrabaho, tatanungin sa'yo, kailangan po ba kayo? Deserve na deserve po niya yun. Ganon po siya kahusay. Lalong-lalo na po sa pagtuturo ng Filipino. At talaga pong isa siya sa mga advocates ng wikang Filipino dito sa Cavite State University. Ang talino't sipag niya, bakas na mula pa nung estudyante siya. Siya ang unang summa cum laude sa Bachelor of Arts in Mass Communication, major in Journalism sa universidad nila noong 2012. Sobrang proud ako sa kanya. Sa social media post ni Eileen, nagpasalamat siya sa mga nag-congratulate sa kanya. Maliit na bahagi lang daw siya ng tagumpay. Tagumpay na isang pagsaludo sa mga guro sa loob at labas ng bansa. Congratulations, Ma'am Ai, from your legal family! Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.